Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sa bayanan ay mataot mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Sa Ramatim Zophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Eliu, na anak ni Tohu at apo ni Zuf at Efrateo. Dalawang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon, sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli, na sina Ofni at Fines, bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya ay isang bahagi lamang ng handog ang binibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, Anapat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong,
Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kaniyang hinirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hinirang, sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Alleluia, Alleluia, ika'y mako, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsasiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kay gagawin kong mamamalakayan ng tao. Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kaniya. Nagpatuloy siya sa paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak na Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kaniya. Iniwan nilang sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Sa liturya ng ating inang simbahan ay ating ngayon sinisimulan ng pinakaunang araw ng karaniwang panahon ng simbahan o ordinaryong panahon ng ating simbahan kung saan ay ating patuloy na mapagdinilay at masusubaybayan ang iba't ibang yugto sa ministeryo ng ating Panginoon. Karaniwang panahon, ordinaryong panahon ng simbahan. Kung titignan natin mga kapatid, at tatanungin ating sarili, meron bang karaniwan sa buhay natin? Meron bang karaniwan sa buhay natin?
Siguro sasabihin natin, karaniwan na yung mga ginagawa natin araw-araw mula paggising sa umaga hanggang sa dumating tayo sa gabi. Karaniwan na lamang iyan, kumbagay nagiging routine para sa atin ang lahat ng iyan. Kasi nga, bawat araw dumarating sa ating buhay, gigising, maaari magluluto, maghahanda para sa online classes kayo, para pumasok sa trabaho, o kung ano pa mga nakatakdang gawain natin sa bawat araw. Ito yung mga karaniwan na nating ginagawa, karaniwang ginagawa nating mga tao. Pero sa gitna ng pagiging ordinaryo ng mga bagay nito, tayo mga Kristiyano ay tinatawagan hindi lamang maging karaniwan dito, ordinaryo sa lahat ng ating ginagawa, kundi gawin nating extraordinaryo ang lahat ng bagay na ito. Sa ating pong mabuting balita na ating napakinggan, ay ating natunghen dito ang mga magkakapatid na Santiago at Juan, Andres at Simon Pedro. Araw-araw, mga nangingisda sila. Karaniwan nilang ginagawa iyan. At marahil po yung tagpong ito sa Ebanghelyo ay yung unang dalawang magkapatid, magsisimula pa lang mangisda. Samantala yung dalawang magkapatid ay tapos na sa pangingisda. Araw-araw nilang ginagawa ito, araw-araw ganito ang routine ng kanilang buhay. Mangingisda sila, papalaot, pagkatapos mangisda, babalik sila sa pampang at titignan yung kanilang mga nahuli. Kasama marahil ang mga magulang, ang kanilang mga kasamahan sa trabaho. Pero sa pagkakataong ito, yung karaniwan nilang ginagawa, yung karaniwan takbo ng kanilang buhay ay nagbago. Nagbago dahil una, tinawag sila ng Panginoon. At pangalawa, kaagad-agad ay tumugon sila sa panawagan ng ating Panginoon. Sa karaniwang araw, sa karaniwang ginagawa nila, tinawag sila ng Panginoon. At sabihin natin naging extraordinary ang kanilang buhay pagmula nung sila'y tumugon sa ating Panginoon. Yung sinasabi natin na maring sa pang-araw-araw na buhay, karaniwan lamang ating ginagawa. Pero kung ito ay ilalaan natin parati para sa Panginoon, ihahandog natin ito para sa ating Panginoon, masasabi natin na nagiging espesyal ito. Nagiging espesyal ito, nagiging hindi na lamang ito basta karaniwan sapagkat alam nating ang lahat ng ating gagawin ay inihahandog natin para sa Diyos at hindi higit na nakatutulong upang mapaunlad ang ating sarili, lalo tigit ang ating pagkipag-ugnayan sa Diyos. Halimbawa, ang paglilingkod natin sa simbahan, sa iba't ibang ministeryo, pagkanta, pagtugtog, pagsiserve, pagbabasa, maridi or karaniwan na natin ginagawa dahil tayo mga lingkod ng simbahan. Pero paano ito nagiging espesyal para sa atin? Kung kalikod ng karaniwang ginagawang ito, iaalay natin ito para sa Panginoon. Hindi lamang basta gagawin ito, basta matapos na makapag-serve tayo, makapagbasa, makatugtog, makakanta, kundi kung iisipin natin na ito'y para sa Panginoon at ito'y para sa ating pamayanan, mababago ang pananaw ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi ibibigay natin yung the best natin. Ibibigay natin parati yung the best dahil marapat lamang na ibigay parati yung pinaka the best na quality ng paglilingkod na inihahandog natin para sa ating Panginoon. At maging sa ordinaryong takbo ng ating buhay, sa ating bahay, sa ating trabaho, maring araw-araw ginagawa natin ito. Pero kung halimbawa sa araw na ito, sa lahat ng ating gagawin, magpasalamat tayo sa Diyos. Sa lahat ng ating gagawin mula sa araw na ito, halimbawa, hilingin natin ang gabay ng Diyos. Tulungan tayo na siguro, Panginoon, meron pa akong higit pang magagawa sa araw na ito. Siguro, Panginoon, meron pa akong maihahandog para sa iyo sa araw na ito. Yun ang parating nasa isa sa isip at sa puso natin. Makikita natin na
maging yung karaniwan nating ginagawa at ordinaryong ginagawa araw-araw. Nagbabago. Dahil alam natin ito'y para sa Panginoon at tanging sa Panginoon na lamang natin ito inihahandog. Mga kapatid, sa pagsimula ng karaniwang panahon ng simbahan, kung titignan natin, karaniwan na rin ang araw ng Lunes, ang lahat ng ating ginagawa. Pero bakit di natin subukan sa araw lang na ito, gawin nating espesyal ang lahat. Iyalay natin ito at ihandog para sa Panginoon. Amen. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangailangan ng lahat ng tao, ating itutugon, Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakayan ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang intensyon pasasalamat sa mga mag-aalay sa karangalan ng Santo Niño, Rice Nicolas Sanchez, Jedea Hermaine Jacinto, Jetro Ruiz de los Santos, Jeren Jacob Jacinto, Rian de la Cruz, Nathaniel Vasquez, Joseph de Guzman at Kian Miguel Vasquez. Kidi dalangin natin ng pasasalamat na Josephine Bardos, Jaime at Emily Beseo at pamilya. Patuloy nating dalangin ang natatayang kaiding na June at Betty Uy para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, Carmen Santos, Peter Williams, Edwin Dulay at Father Israel Enero Camara. Patuloy nating dalangin ang mga mahal natin sa buhay, kakilala, kaibigan na nagkasakit na dulot ng COVID-19 at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Monsignor Sabino, Crescenciana, Regalado, Remedios, Jason, Marina, Edilberto at Crescenciana. Ating idulog sa Diyos, iwa pa nating tensyon at panalangin. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na sa katuparan ng alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga mag-aalay po para sa karangalan ng mahal na poong Santo Niño. Pluma, Rice Nicolas Sanchez.
Sa Corona, Judea Germain Jacinto. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na iyong sambayanan ay umarapati ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong pagkabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbagong kinamingas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at nakamatay na kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito, tinumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahitinuhin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei quitoris, peccata mundi, dono nobis pacem, dono nobis pacem, dono nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hiniling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkulob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang may gawa ng lahat ng bagay.